telenovela PH, love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag, isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 12. Kapag ang anino ang tinugis. Madilim ang silid, isang bombilya lang ang nakasindi, umiilaw sa mesa na puno ng papel at litrato. Tahimik, mabigat, isang kamay ang marahang dumulas sa mga larawan. Mga kuha sa paaralan, sa kalsada, sa gate ng isang malaking bahay. At sa huli, isang malinaw na litrato ni Lucas. Hindi na siya aksidente, wika ng boses mula sa dilim. Hindi na rin siya basta saksi. Isang itim na marker ang kinuha. Isang guhit ang iginuhit sa ilalim ng pangalan. Lucas Reyes. Lumabag siya, dugtong ng boses. At ang mga lumalabag, pinapaalalaan. Pinatay ang ilaw. Umaga, pumasok si Lucas sa school na parang normal lang. Parehong hakbang, parehong katahimikan. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may nagbago na. May gwardyang hindi niya kilala sa gate. May matang sumusunod kahit nakatalikod. Sinimulan na nila, naisip niya. Sa kabilang dulo ng hallway, nandoon si Althea. Nang magtagpo ang tingin nila, may gusto siyang itanong. May gusto siyang sabihin. Pero naunahan sila ng isang boses. Lucas. Tumigil siya. Isang staff ng school ang nakatayo sa harap niya. May naghahanap sa'yo, sabi nito. Sa admin office. Nanlamig ang paligid. Tumango si Lucas. Habang naglalakad siya palayo, napansin ni Althea ang biglang pag-igting ng tindig niya. Lucas, mahina niyang tawag. Hindi siya lumingon. At sa bawat hakbang papunta sa opisina, malinaw sa isip ni Lucas. Ang susunod na mangyayari ay hindi na tungkol sa pagprotekta kay Althea, kundi sa kung hanggang saan siya handang isakripisyo ang sarili. Tahimik ang admin office. Isang mesa, 3 upuan, walang bintana. Mas sanay ako sa masikip na lugar. Pero iba ang pakiramdam dito. Parang sinadya ang katahimikan para marinig mo ang sarili mong paghinga. Umupo ka, Lucas, sabi ng lalaki sa harap ko. Hindi ko siya kilala. Hindi rin siya guro. Maayos ang barong, maingat ang kilos. Isang uri ng taong sanay magtanong. At mas sanay makinig sa hindi sinasabi. Umupo ako. May ilang report kaming natanggap, panimula niya. Tungkol sa'yo. Tumango lang ako. Hindi ka raw polymik na estudyante, dugtong niya. Kung may nasasangkot na insidente. Hindi ako sumagot. Huwag mauna, paalala ko sa sarili. Huwag magpaliwanag kung walang tanong. Hindi ka rin raw palasali, dagdag niya. Pero laging nandoon. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Hindi niya ito binuksan. Interesting combination, sabi niya. Tahimik ako. Pinagmasdan ko ang paligid. Ang pinto, ang ilaw, ang distansya ng mesa sa dingding. Walang camera, basa ng instinct ko. Pero may nakikinig. May kinalaman ka ba sa nangyari kahapon? Tanong niya sa wakas. Huminga ako ng mahinahon. Wala po, sagot ko. Diretso, walang paligoy. Totoo, tanong niya, bahagyang ngumiti. Opo, sagot ko ulit. Hindi siya nagmukhang kumbinsido. Hindi rin naman galit. Alam mo ba kung sino si Adrian? Tanong niya bigla. Isang segundo lang ang pagitan. Pero sapat para masukat ang reaksyon ko. Kaklase, sagot ko. May impluwensya ang pamilya niya, dugtong ng lalaki. May mga bagay na mas mabuting hindi ginagalaw. Babala, malinaw sa isip ko. Estudyante lang po ako, sagot ko. At gusto ko lang po matapos ang klase ko ng tahimik. Sandaling katahimikan. Isinara niya ang folder. Hindi pa rin binubuksan. Ganito na lang, sabi niya sa huli. Mag-ingat ka sa mga pinipili mong protektahan. Tumingin siya sa akin, diretso. Hindi lahat ng laban, dugtong niya, ay nananalo sa tapang. Tumayo siya. Tanda na tapos na ang usapan. Tumayo rin ako. Pwede na po ba akong umalis? Tanong ko. Tumango siya. Paglabas ko ng pinto, sinalubong ako ng ingay ng hallway. Parang walang nangyari.
Pero sa loob-loob ko, malinaw. Hindi ito imbestigasyon. Ito ay paalala. At kung paalala pa lang ito, alam kong may kasunod na mas mabigat. Gabi, tahimik ang opisina ni Don Ricardo Monteverde. Mas tahimik kaysa karaniwan. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng mesa. May hawak na tablet, may iniwang ulat. May tumawag mula sa school, sabi nito. Hindi opisyal, pero malinaw ang mensahe. Hindi agad sumagot si Don Ricardo. Nakatitig lang siya sa bintana, tanaw ang ilaw ng lungsod. Tinawag si Lucas sa admin office, dugtong ng lalaki. Hindi interrogation, pressure. Dahan-daang huminga si Don Ricardo. Anong pangalan ang binanggit? Tanong niya, malamig ang tono. Adrian, sagot ng lalaki. At, may pahiwatig na mas mabuting umiwas. Tahimik. Isang segundo, dalawa. Paglingon ni Don Ricardo, wala ni bahid ng galit sa mukha. Pero mas delikado ang ganung anyo. Ang school, mabagal niyang sabi, ay lupa ko. Nagkatinginan ang mga tao sa silid. Walang estudyanteng pinipressure roon, dugtong niya. Lalo na kung wala silang pahintulot. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isang folder. Lucas Reyes. Background. Movements. Coverage. Hindi niya binuksan. Sinabi ko bang umatras siya? Tanong ni Don Ricardo. Opo, sagot ng lalaki. Pero mukhang lumabag, tapos ni Don Ricardo. Tumango ang lalaki. Isang sandaling katahimikan ng bumalot. May kapalit ang bawat paglabag, wika ni Don Ricardo. Pero hindi sila ang maniningil. Tumingin siya sa lalaki. Ako, nanlamig ang silid. Palakasin ang bantay, utos niya. Hindi halata. Hindi lantad. Opo. At kung may gumalaw pa, dugtong niya. Gusto kong malaman bago pa makarating kay Lucas. Kasama po ba siya sa? Huminto ang tanong. Tumitig si Don Ricardo, mariin. Si Lucas, mabagal niyang sabi. Ay anino ko. Isinara niya ang folder. At ang mga anino, dagdag niya. Ay hindi basta-basta tina-target ng walang kapalit. Sa labas ng opisina, muling yumandar ang lungsod. Walang alam na sa isang tahimik na silid. May digmaang nagsisimula pa lang. Hapon, tahimik ang hallway habang naglalakad si Lucas palabas ng classroom. Normal ang kilos, pero alam niyang may kasunod. Lucas Reyes. Tumigil siya. Isang gwardya ang nakatayo sa likod niya, may hawak na papel. Pinapatawag ka ulit, sabi nito. Ngayong araw din, hindi na nagtanong si Lucas. Sa loob ng admin office, may ibang mukha na ang naghihintay. Isang babae, maayos ang suot, diretso ang tingin. Lucas, sabi nito, may incident report na isinampa laban sa'yo. Inilapag niya ang papel sa mesa. Temporary suspension 3 days. Nanatiling tahimik si Lucas. Hindi ito parusa, dugtong ng babae. Babala ito. Para saan po? Tanong ni Lucas, mahinahon. Ngumiti ang babae. Hindi mabait. Hindi rin galit. Para maalala mo, sagot niya. Kung nasaan ang lugar mo. Isang sandaling katahimikan. May mga magulang na nagreklamo, dagdag niya. May mga pangalang mas mabigat kaysa sayo. Adrian, malinaw sa isip ni Lucas. Kaya ito na muna, dugtong ng babae. Hanggang hamupa ang ingay. Tumayo siya. Isang payo, dagdag pa nito, pababa ang boses. Hindi lahat ng laban, dapat ipinapanalo. Kinuha ni Lucas ang papel. Tumango. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ng sikat ng araw. Parang walang nangyari, pero sa di kalayuan, may matang nakamasid. Sa loob ng isang sasakyan sa tapat ng gate, may isang lalaking nagsalita sa telepono. Naipatupad na, sabi niya. Hindi pa siya nasesira. Saglit na katahimikan. Next step. Tanong ng boses sa kabilang linya. Napatingin ang lalaki kay Lucas. Mas personal. Ibinaaba ang telepono. Sa kabilang bahagi ng campus. Napansin ni Althea ang papel sa kamay ni Lucas. Lucas. Tawag niya. Huminto siya. Tumingin. Isang ngiting pilit. Okay lang, sabi niya. Sandali lang to. Pero sa loob-loob niya, malinaw. Ito pa lang ang simula.
Tahimik ang corridor sa likod ng building. Doon madalas dumaan si Althea kapag gusto niyang mapag-isa. Hindi niya alam kung bakit doon siya napunta ngayon. Parang may humihila, tumunog ulit ang cellphone niya. Unknown number. Huwag kang lilingan. Nanlamig ang dugo niya. Huminto siya. Isang hakbang lang ang narinig niya sa likod. Isa pa, Miss, mahinang tawag ng boses. Hindi guro, hindi estudyante. Mabilis siyang lumingon. Dalawang lalaki ang nakatayo sa dulo ng corridor. Parehong hindi niya kilala. Pasensya na, sabi ng isa. Sandali lang to. Umatras si Althea. Anong? Naputol ang salita niya nang makita ang isa pang lalaking sumulpat sa likuran. Nasa gitna na siya. Walang sigawan. Walang hawakan. Pero malinaw ang intensyon. Biglang tumunog ang cellphone niya. Isang papasok na tawag. Lucas. Bago pa niya masagot, may humawak sa palso niya. Mahigpit. Huwag, babala ng lalaki. Humigpit ang dibdib ni Althea. Sa kabilang linya, narinig ni Lucas ang putol-putol na paghinga. At, tawag niya. Biglang naputol ang tawag. Sa loob ng maliit na kwarto, nakatitig si Lucas sa cellphone. Walang signal, walang callback, pero malinaw ang narinig niya kanina. Takot, tumayo siya bigla. Tinignan niya ang papel ng suspension sa mesa. Isang paalala ng utos. Isang babala. Pinunit niya ito. Isinuot ang jacket. Kinuha ang susi. Sa isip niya, isa lang ang malinaw. Hindi na to tungkol sa eskwela. Hindi na to tungkol sa utos. Sumakay siya sa motor. Sa gate ng school, hinarangan siya ng gwardya. Suspended ka, sabi nito. Hindi ka pwedeng. Hindi na siya huminto. Isang mabilis na galaw. Isang iwas. Isang tulak. Pumasok siya sa loob ng campus. Sa kabilang dulo, narinig ni Althea ang isang pamilyar na boses. Bitawan niyo siya. Tumigil ang lahat. Si Lucas. Hingalan. Galit. Walang pag-aalinlangan. Akala niyo wala ako, dagdag niya. Malamig ang boses. Nagkatinginan ang mga lalaki. Isa ang umatras. Isa ang humugot. Hindi na naghintay si Lucas. At sa sandaling iyon, sa harap ng lahat ng patakaran na nilabag niya, pinili niya ulit ang puso. Kung nagustuhan ninyo ang episode 12, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.